Sa loob ng 20 taon, isa lang ang kwentong paulit-ulit nating naririnig. Isang pamilyang binubuo ng apat, isang maliwanag na dilaw na bahay sa burol, at isang mundong puno ng mga maputik na lusak at saya. Paano kung ang opisyal na kwento ng pamilya ni Pepa ay isang maingat na pagtatakip lang? Paano kung hindi lang 3, kundi 5 batang nakatira sa bahay nila? Mukhang imposible. Pero kitang-kitang ebidensya sa harap natin. Manatagpong nakatago sa atik na bawal pag-usapan ng kahit sino. Mga nawawalang sanggol sa kasaysayan ng pamilya. At isang kambal na kapatid na babae na hindi talaga dapat makita ng publiko. Ngayon, bubuksan natin ang Pig Family Vault. Pinagsama natin ang mga piraso ng palaisipan na ayaw talagang malutas ng mga gumawa nito. Mula sa malagim na misteryo ni Oscar Pig hanggang sa presensya ng masamang kambal, narito ang kumpletong listahan ng mga nakatagong kapatid ng pamilya ng baboy. Bago natin talakayin ang bagong sanggol o nakatagong kambal, balikan muna natin ang simula. Ang kapatid na maaaring nauna kay Pepa, si Oscar Pig. Maraming tagahanga ang hindi pa nakarinig sa kanyang pangalan, Pero nag-iwan ng palabas ng mga digital na bakas na imposibleng baliwalain. nakatago ang unang malaking pahiwatig sa isang computer game. Sa episode na aklat ni Mommy Pig, naglalaro sina Peppa at George ng computer game. Simple lang tingnan, pero tingnan mo ang scoreboard. Makikita mo ang mga pamilyar na pangalan, pero sa pinakailalim ay may misteryosong username na OP. Sabi ng fans, si Oscar Pig ang nawawalang gitnang anak ang tinutukoy. Pero paano napunta roon ang pangalan niya? Kung dalawa lang ang anak ng pamilya Pig, Bakit may third high score sa family computer? Naglaro rin ba si Oscar noon? Palihim ba siyang bumababa gabi-gabi para kunin ang kanyang titulo? O aksidenteng naiwan ng mga animator ang nag-iisang piraso ng datos na nagpapatunay na totoo siya? Parang time capsule ang computer. Hindi binubura ang alaala ni Oscar. Ngunit hindi lang sa high score nagtatapos ang misteryo niya. Nananatili ito sa atik na bawal puntahan ng iba. Malinaw na may atik ang bahay ni Peppa, pero bihira nating makita na umaakyat doon ang pamilya. Sa episode na Power Cut, nawalan ng ilaw at lumubog sa dilim ang bahay. Karaniwang tatay pupunta agad sa fuse box na kadalasan ay nasa garahe o atik. Pero si Daddy Pig, nanatili lang siya sa pwesto niya. Parang iniiwasan ng pamilya ang itaas ng bahay. Tila takot sila sa maaaring nagtatago sa kisame. Ang pagkawala ng kuryente, simpleng aberya lang ba ito? O si Oscar kaya, ang nakalimutang kapatid, ang gumalaw sa mga kable mula sa kanyang taguan? Ang huli at matibay na patunay laban sa teoryang Oscar ay ang timeline. Sa Baby Bump episode, pinanood ni Peppa ang home movie niya bilang sanggol at makikita na buntis ulit si Mommy Pig. Pero may problema. Hindi pwedeng si George ang sanggol na yon dahil mas bata siya kay Peppa at malayo ang agwat nila. Posible lang ito kung may isa pang anak na ipinanganak sa pagitan nila. Isang anak na orihinal na binigyan ng Mr. Dinosaur na siya mapapaliwanag kung bakit sobrang binabantayan ni George ang laruang yon. Hindi lang basta plastic ito. Ipinasa itong laruan mula sa kapatid na hindi niya kailanman nakilala. Kung si Oscar ay tinago, nakalimutan o tinanggal sa palabas, siya ngayon ang pinakamatagal at pinakakakaibang misteryo sa pamilya ni Peppa Pig. Kung si Oscar Pig ang nakalimutang kapatid, ang kasunod ay hindi talaga dapat makita. ilang taon na ang nakalipas. May opisyal na poster na nagdulot ng pagkakagulo sa mga tagahanga. Ipinapakita nito ang pamilya na nakaniti sa labas. Pero kung titingnan mo ang bintana sa ibaba, mayroong isang mukha. Isang maliit na kulay rosas na biik na kamukha ni Peppa. Ang tahimik na pinagmamasda ng pamilya mula sa loob. Maraming pangalan ang ibinigay sa kanya ng internet. Poppy Pig, Olivia Pig, o simpleng masamang kambal. Ano man ang tawag mo, siya ang sagabal sa perpektong imahe ng pamilya ng baboy. Maraming taon nagtaka ang mga tagahanga kung saan siya napunta. Sa episode na The Big Build, giniba ang lumang bahay at pinalitan ng bago at mas malaki. Pero hindi sila lumipat ng lugar. Itinayo nila ang bahay sa ibabaw ng dating pundasyon. Kung may nakatira man sa mga pader o sa basement ng lumang bahay, hindi sila nailipat. Naiselyo lang sila sa loob. Dito na papasok ang misteryo ng bunk bed. Sa bagong bahay, may bagong kwarto si Peppa, pero itinira pa rin ang lumang bunk bed. May sarili ng kwarto si George, kaya bakit may 2 kama pa si Peppa? Silipin ang ibabang higaan ng bunk bed. Natakpan ito ng makapal na kurtina. Bakit may kurtina? Sa palabas pambata, tinatakpan ng isang bagay kung may tinatagong sikreto. Naniniwala ang mga tagahanga
na ang iba bang higaan ay nakatalaga sa kambal, hindi para sa mga bisita. Napansin mo ba na sa mga episode tulad ng George Catches a Cold, nagsisimula si Peppa bilang isang mabait at maalagang ate. Pero biglahan na lang siyang nagiging malamig at masungit na parang brat na nagrereklamo sa pag-ubo ni George. Paano kung hindi isang baboy lang ang nagkaka-mood swing? Paano kung pinapalitan ng kambal si Peppa kapag walang nakakakita? Ginagawang supernatural na sabuatan ng ugali ni Peppa, hindi lang simpleng kapintasan ng karakter. At pagkatapos ay nagbagong lahat. Dumating si Baby Evie. Hindi tulad ni Oscar o ng kambal, hindi kailangang magtago ni Evie. Dumating siya na may royal na anunsyo, pandaigdigang cinematic special at mas maraming paninda kaysa sa pinagsama-samang paninda ng iba pang miyembro ng pamilya. Ngunit ang pagdating niya ay hindi lang masaya. Ito na ang pinakamalupit na insulto sa mga nakatagong kapatid. Isipin mo, 2 dekada ng pareho ang intro ni Peppa. Ito nakakabata kong kapatid na lalaki, si George. Ito ang nakakabata kong kapatid na lalaki, si George. Ngayon, binago na ang intro. Ito ang bunso kong kapatid na babae, si Evie. Ito ang bunso kong kapatid na si Evie. Kung ikaw ang kambal sa likod ng kurtina o si Oscar sa attic, ano kayang pakiramdam? Si Evie ang may buhay na di nila naranasan. Siya ang may nursery, kontrata sa pelikula, at pangalan sa credits. Si Evie ang kapalit na kapatid. Siya ang paraan ng palabas para sa wakas ay magkaroon ng ikatlong anak nang hindi na kailangang ipaliwanag kung saan napunta ang dalawa pa. Ramdam din ni George ang pressure. 20 taon siyang bunso, ngayon ay gitnang anak na siya. Napagagtabuyan siya para sa mas batang bersyon ng sarili. Ginagamit kay ni George ang dinosaur para harapin ang katotohanang napapalitan siya, gaya ng nangyari kay Oscar. Kung may 5 anak talaga ang pamilya ng baboy, hindi na sina Peppa at George ang sentro ng mundo. 20 taon na mukha ng brand si Peppa at poster girl ng Muddy Puddles. Ngayon na nandito na si Evie at naroon sina Oscar Pig at ang misteryosong kambal ni Peppa, napunta si Peppa sa bagong posisyon. Hindi na siya ang panganay, kundi leader ng tropa. Si George, dating akala niyang siya ang bunso habang buhay, hindi na ngayon. Bigla siyang naging kuya at nalilitong gitnang anak. Di alam kung tuturuan si Evie maglakad o bantayan si Mr. Dinosaur mula sa iniwang sikreto ni Oscar Pig. Kung duda ka pa na may 5 bata, silipin nating muli ang bahay sa The Big Build. Marami mang katangian si Ginong Bull, pero hindi siya magastos na tagapagtayo. Ang laki ng bagong bahay na ito. Sobra pa para sa isang pamilya ng 4 o 5. Bakit may loft bed na sarado ang ilalim? Bakit ang attic ay isa ng ganap na silid na hanggang ngayon di pa rin natin masilip ang loob? At bakit may bagong opisina na may bagong computer, sakto sa pagbabalik ng OP username? Hindi para kina Peppa, George at Eve, itinayo ang bahay na ito. Para ito sa isang grupo. May sapat itong kabinet, sulok at tagong espasyo para sa pamilyang hindi pa handa ang mundo na makita. Isa itong mansyon para sa mga opisyal na kinikilala at isang kuta para sa mga nakakalimutan. Kaya matapos makitang lahat ng palatandaang nakatago sa bahay ni Peppa, lumalabas na mas malaki pala ang pamilya ng baboy kaysa sa inaakala natin. At lihim lang ito. 5 bata, isang bahay, at isang 20 taong lihim na unti-unti nang nabubunyag. May ebidensya sa scoreboards, refleksyon, at kurtina ng double-deck na kama. Pero ang tanong, bakit tinatago ng palabas ang mga ito? Pinuprotektahan ba ng mga magulang na baboy ang mga anak nila mula sa kung anuman? O pinuprotektahan nila ang mundo mula sa sikreto ng 5 magkakapatid? Ano tingin mo? Nandyan pa kaya si Oscar Pig? Baka si masamang kambal talaga ang may kontrol sa palabas? I-share ang pinakakakaiba mong mga tsura sa comments. Binabasa ko lahat. Gusto ko ring malaman kung may iba ka pang napansing magkakapatid na hindi namin nakita. Mahilig ka bang mag-imbestiga ng misteryo sa Peppa Pig? At tuklasin ang mga sikretong sinusubukang itago ng mga cartoon? Mag-subscribe at sumali sa imbestigasyon. Marami pa tayong dapat tuklasin. Kaya huwag palampasin ang susunod nating imbestigasyon sa katotohanan ng mga karakter na ito. Salamat sa panonood. Magkikita tayo sa susunod na video.